may 10,000 cash gift na ibibigay sa mga tutungtong ng 80 years old, 85, 90, 95, 100. Oh. Nasa linya itong aking kaibigan si DSWD Assistant Secretary Romel Lopez. Magandang umaga, Asik Lopez, sir. Yes, Kong. Good morning po. Kong Erwin, good morning po sa radyo. Morning. Good morning po sa ating mga kababayan na katutok sa inyo po. Tama po ba, sir? Pinirmahan kahapon ng Pangulo yung batas na RA ay 11982 Expanded Centenarian Act. Pero gagawin pa lang muna ang IRR nito, additional, para bago sakatuparan ito within March kung kakayanin. Tama po ba? Well, tama po yan, Kong Erwin. Well, ito nga po ay batas na itong Expanded Centenarian Law natin. Nagpapasalamat po tayo sa mga mambabatas, sa Senado, sa Kongreso, at lalong-lalo na po sa Pangulo sa pagkakapirma ng batas na ito. Sa ngayon po, inatasan na po National Senior Citizen Commission, National Commission Senior Citizen, para po unahan po yung pagbalangkas na ng IRR. Para po rito. Nang sa ganon, makita po natin yung paano po natin ito i-implement. Although maliwanag naman sa batas, tama pong sinasabi nyo, Kong Erwin, yung ating pong mga kababayan na 80, 85, 90, at 95 years old, entitled po sila sa 10,000 pesos na cash gift. So ito po, nabanggit na rin po ng National Commission on Senior Citizens, na sila po ay may sa estimate, merong 217,000 na maaari mag-benefit dito sa programa na ito. Nasa 2.1 billion po ang kakailanganin natin pondo. So once po maayos yung IRR at makita kung saan magagamit o makakakuha ng funding, kung maaari po may taon, maaari po ito. Kung makukulangan naman po, sabihin na natin hindi po aabot yung budget. Most probably next year po, maaari pong mapasama ito sa General Appropriations Act natin for 2025. Marami nagtatanong, Asik Lopez, na yung sinasabi, paano kami? 83 na. Hindi ba kami makakatanggap ng 80? O yung mga 86? Hindi ba kami makatanggap? Last year, 85 ako. Ngayon, 86 na ako. So, ang a little bit of explanation tinitignan ko lang, kailan ba napasa yung batas? Siyempre, pag napasa yung batas, may retroactive. Yan, tanong lang. May retroactive ba? Ito, Asik Romel. Well, sa atin pong pag-aaral, kung ano po nakikita natin na medyo malabo po yung retroactive. Una po sa lahat, medyo malaking pondo po ang kakailanganin at hindi naman po ito na ilagay doon sa batas. Tayo naman po as implementing agency, Kong Erwin, alam niyo naman po ito, nung kayo po yung namumuno rito, talaga po ano po yung sinasaan lang ng batas. Ano po yung ginagawa natin ng IRR. We cannot go beyond the law. So ito po yung complication natin. Na tama po yung nabanggit niyo, Kong Erwin, kung kailan po ito naisa batas, doon lang po ito talaga nagsusunula. Hindi po natin napapag-usapan yung retroactive payments. Tandaan po natin yung ating pong expanded din na social pension for indigent senior citizen. Ito po ngayon lamang po napondohan. Pero 2022 po siya naging batas. 2023 supposedly implementation na. Kaso wala ko sa GAA. Nung napasok sa GAA ay 2024 po. So ito po yung mga complication natin. Yung DSWD nyo po will very much implement yun nga lang, budget constraint. Kung may pondo, kaya po natin. Kung wala, yun po ang malaking complication. Nagtatanong ngayon, Asek, ang ilang mga senior citizen excited na makuha nila itong 10,000 piso nila kapag sila 80, 85, 1995 ngayon. Ano ba mga requirements niyan? Magpalista saan ba ito sa OSCA? Kinakailangan ba nilang dalhin ang kanilang birth certificate? Pwede na ba yung marriage certificate o ano pa? Well, tama po yun. Well, sa atin naman po tama po yun. Yung when it comes po sa ating mga senior citizen, ito po talaga yung nag-uumpisa po doon sa Barangay Senior Citizens Affairs. Okay. Umaakyat po yan ng OSCA o Office of the Senior Citizens Affairs sa munisipyo o sa lungsod na po yan. Yan po nagpapalista talaga yung ating mga kababayan. Na tama po yun. Na-absence po nang kayo'y walang birth certificate kasi narinig naman natin ang kwento ng una, nasunog yung munisipyo, wala na. Ano po mang legal documents na magpapatunay at mabibilang doon
ang inyong edad at kung ito'y isa o dalawa, pinakamahalaga po yung dalawa o higit na dokumento magpapatunay ng edad ninyo. Ito po yung tinatanggap ng ating OSCA. Yan po yung bine-verify natin. At ito po, nakalagay naman sa batas, hindi naman nilagay dito yung sabihin na natin na kailangan sobrang hirap mo para matanggap mo ito. Kasi ito po, kung pagbabatayin natin, ito yung amendment na expanded centenarian law na wala naman yung ini-exclude doon. Basta na-reach mo yung certain edad na ito, entitled ka sa ganitong mga sabihin na natin cash gift from the national government. Okay. All right. Asek Romel Lopez, sir, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Kong, salamat po. At sa atin po mga kababayan sa Aljo, salamat din po at magandang umaga. Samantala, Bayaljo, nasa linya na ang principal author ng batas na ito. Si Congressman Rodolfo Ordanes ng Senior Citizen Party List. Magandang umaga, Kong Ompong Ordanes. Sir, this is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Kong. Good morning, Boss Erwin. Morning. Boss Aljo. Natatandaan ko po ito. Last Congress po yata, kayo ay naghain ito kasi marami mga senior nagsasabi, baka hindi na namin abutan yung 100,000 na yan. So baka pwedeng unti-unti na, bigyan na kami at 80. Ito na nga, awa ng Diyos at salamat sa Diyos. Naging batas nga at aprubahan. Ano masasabi ninyo kung Ompong, mukhang maraming natuwa ng mga senior citizen, ng mga constituent ninyo? Una-una ako yung nagpapasalamat kay Presidente Bongbong at kay Speaker Martin Romualdez sa suportang ginagawa sa ating mga senior citizens. At least po yung matagal na pag-aantay ng mga senior citizens na makatanggap ng konting biyaya sa gobyerno ay matutupad na. Alright. Isa pa akong Ompong, meron din mukhang magandang good news din ay si Speaker pinamamadali na sa DTI itong tinaasan na po yata, di ba pa nagpanukala sa ating committee hearing sa Ways and Means na nagpanukala si Chairman Joey Salceda na gawing from 65 to 125. Kung susumahin mo yan, every week 125, di 500 a month yan. Pinamamadali na speaker yan. Ang sagot naman ng DTI, kakayanin daw ngayong March. Baka maibigay na yung 500 pesos discount every month or 125 every week na grocery discount ng mga senior at PWD. Ang reaction po ninyo, Kong Ordanes? Tuntua rin po ako dahil sa ating committee hearing, ating investigation, pumayag na rin sila. At parang gagawin administrative order na lamang para mabilis yung implementasyon. Alright. Sir, pero yung isang problema, hanggang ngayon, maraming senior citizen nagtataan, nagpapadala ng mensahe sa akin, hindi raw ba talaga pwedeng alisin itong booklet na ito? Kasi lagi nila nakakaligtaan. Maging yung kapitbahay ko ay senior na rin mag-asawa, nakakaligtaan nila. Sabi, hindi ba talaga mukhang maganda ho yung panukala ninyo, Kong Erwin? Pero sabi ko nga, nagre-reklamo naman ng mga grocery association at saka drugstore association. Paano ho kaya ito? Kasi may panukala din ako, Kong, may suggestion ako na yung pinakamalapit na grocery store, doon nila siya mag-grocery lagi. O pinakamalapit na Mercury o drugstore, South Star Drug, kung ano man yan, the generics pharmacy, doon nila siya para hindi niya na kilala na siya. Di ba, Kong Ompong? Tama po yun, tama po yun. Wala akong nakikitang problema po sa mga medicine. Kasi kung may reseta, babawasin lang doon sa reseta kung hindi kayang bilhin lahat. Ang pinag-uusapan po natin, pinag-aaralan pa natin grocery sa technical work. Yung pong groceries, baka naman po araw-araw mamili sa ibang tindahan. Maabuso naman po. Yung po ang problema. Ngayon ang pinag-iisipan natin kung anong magandang gawin. Siguro, kailangan talaga, it's high time, Kong, I don't know if you'll agree with me again, ang DSWD, ay ilagay na may database na sila doon para pag-punch nung nakakonect yung mga supermarket, mga grocery store, sa database na yun, makikita na, nag-grocery ka na.
Tatay Ompong, o nag-grocery ka na, Tatay Erwin, hindi ka na pwede mag-grocery dito ngayon at nabigay ng discount mo. Pwede siguro yun, database? Pwede po sa database. Oo. Kaya alam nyo naman, medyo matagal ang implementasyon. Matagal. natin. Problema natin yun. Anyway, Yun nga lang, kita nyo naman po, Erwin, yung national ID natin hanggang ngayon, hindi pa natatapos. kung ano siguro, yung mga apo ko na lang noon ang magkakaroon ng national ID. May panukala yata si Senador Bato de la Rosa, Kong, na digital na lang ang national ID. Tama. Kasi Mabilis. lahat naman tayo may Digital na. Meron tayo ipinail pong bill dyan. Digitalization ng mga senior citizens. Para integration ng maliban na lang doon sa mga senior na hindi techie, walang cellphone, yun at talagang ID. Yung mga kababayan natin. Pero pag may mga cellphones na, digitalization na, digital ID na. Okay. Alright. Maraming salamat po, Congressman Ompong Ordanes ng Senior Citizen. Thank you, boss.